Magandang umaga po sa ating lahat. Andito naman po tayo sa Usapang Politika. Andito naman po sa Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika sa Facebook, live para sa mga friends ko at sa mga followers ko, syempre. Team Replay uli kayo. Kasama na rin dyan yung aking mga subscribers sa YouTube. Ngayong araw na 'to, bagamat iba ang pag-uusapan natin, gusto ko lang banggitin na ngayong araw na 'to ay mapag-uusapan uli sa House Justice Committee ang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Kahapon nagkaroon sila ng unang pagpupulong. At sa ngayon, hindi unang pagpupulong, pangalawa na kahapon. Kasi nung Lunes ay na pag-usapan yung sufficiency in form at na-approve nga kahapon yung sufficiency, nabubulol ako, sufficiency and substance ang pinag-usapan, pero ngayong araw na ito pagbobotohan yung sufficiency and substance ng unang impeachment complaint. So abangan po natin ngayong araw na to. So hindi muna natin pag-uusapan yan. Baka sa Biyernes natin pag-uusapan. Malaman natin kung anong resulta sapagkat pag-uusapan din mamaya at baka mapagbutuhan na rin yung second impeachment complaint nung Makabayan Black. Anyway, kalimutan muna natin yung impeachment. Ang pag-usapan natin surveys kasi merong lumabas na survey ang Okta Research na nagpipakita na ang ang trust rating ng Pangulong Marcos ay bumaba at ang kanyang approval rating ay bumaba din. Samantalang ang kay Sara Duterte ay tumaas pareho yung trust at approval rating. So i-share ko lang sa inyo yung sinasabi ko, ha? O yan. Tingnan niyo, yan yung survey na sinasabi ng Okta Research. Ito ay ginanap noong ah, 18 to 20 or December 2025. Ang nagpapakita dito yung trust rating ng Pangulong Marcos nung hinambing yung survey na kindak nila nung September, nung third quarter, ay 57% ang trust rating. At ito ay nung fourth quarter, nung December 2025, ito ay 48% na lang. Pagdating naman sa approval, yung kanyang third quarter rating ay 54% at nung fourth quarter ay 51%. Okay? Samantalang so kitang-kita dito na bumaba pareho yung trust o pagtitiwala at yung approval o pag-aproba sa performance ng Pangulo. 57% to 48%, that's a 9% drop. Samantalang yung 54% to 51%, ito ay ah 3% drop. Ngayon, yung pagdating naman sa kay Vice President Sara Duterte, makikita natin na yan, baka natatakpan ng mukha ko si Vice President Sara Duterte. Malinaw na sa kanyang third quarter, ang kanyang ah, trust rating ay 51% at ang kanyang fourth quarter trust rating ay 52%. Tumaas ng 2%. Samantalang yung kanyang performance rating approval ay nakita na yung third quarter 49% lang siya pero nung fourth quarter umakyat itong 5%, 54%. So ang sinasabi parehong tumaas yung kay Sara Duterte at pareho naman bumaba yung kay Pangulong Marcos. Now, kailangan maging maingat tayo sa pag-interpret itong survey na ito, ha. At dito medyo nagdi-disagree ako sa Okta Research. Kasi pinapakita nila dito, kasi may margin of error. Ang mga surveys kasi may margin of error yan. At dito ang margin of error ay plus or minus 3% ang margin of error. Ano ibig sabihin yan? Kasi ang survey kasi kinuha lang yang mga sagot na yan sa isang sample. Sample lang. Ibig sabihin hindi buong Pilipinas ang sinurvey, hindi lahat tayo. Sample lang at pinaliwanag ko na yun sa inyo noon na bagamat 1,200 lang ang adults na sinurvey dito, yan ay kinatawanan ng lahat ng Pilipino sabagat yan ay randomly selected. Para katulad din yan ng pinapaliwanag ko sa inyo, di ba? Na
mayroong bulalo o kaya may sinigang, hindi mo naman kailangang tikman lahat o kainin lahat yan para malaman mo kung maalat o maasim o whatever. Hahaluin mo lang siya tapos kukuha lang ng isang cup, isang kutsarita, tikman mo, malalaman mo na kung maalat o hindi. So, ganyan po ang survey. Yung sinasabi nating representative, may science po dyan. Pero dahil yan ay sample lamang, meron yung margin of error na kung saan kapag sinabing plus or minus 3%, nagsasabi na merong range ng resulta na kahit may diferensya ang number ay hindi nagmamatter, para rin siyang walang pinagkaiba. Dito makikita natin na ang margin of error ay plus or minus 3%. Kaya kung makikita nyo dito, yung approval rating ng Pangulong Marcos, yung pagbaba na 54% o 51%, dahil 3% lang ang pinagkaiba, sinasabi na wala naman talagang pagkakaiba statistically. Kasi ang margin of error plus or minus 3%. Pagdating naman doon sa kay Sara Duterte na pag-improve ng kanyang trust rating, again, walang pagbabago sapagkat 2% lang yan, mas mababa yan sa 3. Ang sinasabi ngayon nitong Okta Research, yung pagbaba ng trust rating ng Pangulong Marcos from 57-48%, that's 9%, is higher than 3%. Okay? Samantalang ito namang pag-improve ng approval rating ng Vice President mula 49 hanggang 54, ang sabi nila ito ay significant dahil ito daw ay mas mataas sa 3%. Kaibigan ko ang mga nasa Okta Research, pero ako po ay nagdi-disagree dyan. Sapagkat, at ito ay pinapatunayan ko ng statistics. In fact, may mga statistician na naglabas na rin ng kanilang saloobin dito. Pag sinabi ko kasi natin na plus or minus 3%, dapat times 2 niyan yung difference. Higit dapat sa times 2 yun ng difference para magkaroon ng significant difference. So, ibig sabihin yan, kapag times 2, pag plus or minus 3, ibig sabihin 6% dapat ang margin para masabi natin, dapat mas mataas sa 6% ang margin para masabi na merong difference. Okay? So, kapag ganito ito, masasabi natin na oo nga, malaki ang ibinaba ng trust rating ni Pangulong Marcos sapagkat 9% o 57% bumaba sa 48%, malaki talaga yun. That is statistically significant. Subalit ang pagtaas ng approval rating ni Vice President Sara Duterte, nakikita natin ito, di ba? Ito ay mula 49 hanggang 54%. Yan po ay hindi pa rin lumagpas ng 6%. Madaling salita, wala rin pong pinagkaiba yan. So, anong konklusyon dito? Malinaw na bumaba ang trust rating ni Pangulong Marcos. Pero yung kanyang approval rating, dahil 3% lang yan, walang mas maliit yan sa 6%, walang pinagkaiba. It's almost nothing has changed. Pagdating kay Sara Duterte, at ito ay malimit ibandera ng maraming dyaryo na nag-improve ang kanyang rating, hindi po nag-improve. Sapagkat yan ay within the margin of error. 2% lang ang inakyat niya ng kanyang trust, and that is within the 6%. Hindi lang po 3%, 6, kasi minumultiply natin ng times 2. Pagdating naman sa performance, pagamat umakyat ng 5%, wala pa rin po yung pinagkaiba statistically sapagkat yan po ay mas mababa sa 6%. Okay? So, iyan po ang dapat nating titingnan. So, dito po, alam ko, yung kaibigan ko naman mga taga-Okta, pero hindi po tama yung 3% lang ang ating bibilangin. Kasi plus or minus yan. Ibig sabihin yan ganito. Paliwanag ko kung bakit plus or minus 3. Tingnan natin yung rating ni Pangulong Marcos pagdating sa approval. Yung 54 kasi, ito ay dahil plus or minus 3, pwede itong actually 57
pwede ding 51. Kasi 54 plus 3 is 57. Ang 54 minus 3 is 51. So this goes from 51 to 57. Pero yung kanyang score ngayong December, this could go to 54%, then down to minus 3, 47%, 48%. So merong overlap. Okay? So, etong malinaw. Pero pagdating doon sa kanyang trust rating, klaro talaga na walang overlap. Ang 57, bawasan mo yun ng 3, yan ay 54. Ang 48, dagdagan mo ng 3, yan ay 41. Malinaw na hindi mag-overlap. So, walang possibility na magkapareho sila. Kaya nga, talagang may pinagkaiba. Pagdating kay Sara Duterte na trust rating, klaro, yung 51, pag mag-minus 3 ka dyan, yan ay 48. Ang 53, pag mas-plus 3 ka dyan. Ang 51, pag nalito na ako. Ang 53, pag may minus 3 ka dyan, ay 50. Ang 51, pag may minus 3 ka dyan, ay 54. So, merong overlap. Lalo na dito rin sa kanyang approval rating, yung 49, kapag yan ay dinagdagan mo ng 3, magiging 52. Right? Ang 54, pag binawasan mo ng 3, magiging 51. So kahit 1% lang yun, overlap pa rin yun. So may probability pa din na magkapareho lang talaga sila. Kaya hindi po ganun na ang bibilangan mo lang ay 3% kaya plus or minus. Kaya nga plus or minus 3 eh. So this 49 could actually be 49 plus 3 or 49 minus 3. So it could go from 46 to 52. Ang 54 naman yan, 54 minus 3, so 51 to 57. So may overlap. So madaling salita, yung overlap na yan ang nagiging dahilan kung bakit kahit magkaiba sila ng figures, statistically they're the same. So inuulit ko, ang implication po nito, mali po yung mga sinasabi ng iba na tumaas ang trust rating ni Sara Duterte o tumaas ang kanyang approval rating when in fact, ang pinagkaiba ng mga numbers na yan ay hindi statistically significant. Dahil yan ay kinuha lamang sa sample at hindi sa lahat ng Pilipino. Ngunit kahit sample yan, pag scientifically, pag scientifically derived, randomly selected, ay yan po ay representative na ng ating bayan. Pero pag ini-interpret natin yan, dapat maging maingat tayo hindi yung sasabihin lagi natin. In fact, itong finding na to ito ay napatunayan na totoo naman sapagkat ang nangyari dito ay kung titingnan natin yung SWS, nagkaroon ng survey at ang survey ng SWS, tingnan nga natin kung tama ang akong kode ko dito. Ang survey ng SWS, ito naman ang sinukat nila ay satisfaction ratings. At nung nag-survey sila noong September, ang satisfaction rating kay Pangulong Marcos ay 39% lang ang satisfied sa kanya. Pero nung November, 40%. So umakyat actually ng 1%. Pero dahil nga may plus or minus 3, walang pagbabago sa satisfaction rating kay Pangulong Marcos. In the same, yan ay SWS. Sa Okta, wala namang pagbabago sa approval rating niya. Ang bumaba lang talaga yung trust rating, yung pagtitiwala. Pero alam mo, yung pinagkaiba kasi ng pagtitiwala at pag-aproba, sa English, madaling sabihin na trust, magkaiba ang trust sa approval eh. Pagdating sa mga Pilipino, minsan maraming Pilipino na dito dyan. Kasi ang trust, pagtiwala, ang approval, pagsang-ayon, minsan nagtitiwala ka kaya sumasang-ayon ka. Anyway, ibang usapin yan. Pero sa ngayon, gusto ko lang linawin again, mag-ingat po tayo sa pag-interpret ng mga surveys. Hindi yung porket magkaiba yung number, kung tumaas yun, o kaya kung bumaba. Titingnan po natin kung within the margin of error times 2. Pag plus or minus 3, dapat ang pinagkaiba nila ay 6. Ito times 2 mo lagi. Yung difference. Para malaman mo at kung mas mababa yung difference doon sa times 2 ng margin of error,
Wala pong pinagkaiba yan statistically. Parang hindi nagbago. Magkaiba lang yung number. O sige, sana po medyo naging very technical tayo pero gusto kong ituwid lang ito. Parte po kasi ng aking layunin dito. Sabi ko nga ay makapagturo ng kaisipan, makaplos ang puso at makapagbabago ng pananaw sa buhay, lalo-lalo sa usapang politikal, na yan ang sabi sa akin ng Lasal, teach, mind, touch, heart, and transform lives. Dalayunin po natin talaga ay magsilbi sa bayan. Dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Okay? So sige po, sa biyernes na lang ulit tayo mag-usapang politika. Ingat po tayo lagi. Lagi yung sinasabi, be healthy. Okay? Kita tayo sa biyernes. UP na yung mahal, Animal Lasal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Nasa man kayo naroon sa mundo. Lalo-lalo na sa mga team replay. Bye for now. Stay healthy.